Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So isa na namang good news ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update na to na tsaka ikakatuwa po ng lahat. So mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Arlene Casis. Sabi niya magbagsak din daw ng malaking pera ang KCG, Miss Dres. Sa last 2 days botohan, malaki pa daw sa KPI 200k daw ata. Ayon ito sa isang comment ng isang Kimpaw vlogger na nag-live. May nag-comment pa nga na baka daw milyon ang ibagsak ng KCG sa huling linggo daw ng botohan. Marami nga ang nag-react, Miss Dres, kung kakayahin ba daw ang milyon ng KCG, pwera na lang daw kung may mag-sponsor. Bakit ganun ang ibang Kimers, Miss Dres? Bakit hindi sila sumusunod kay Kim na si Kim na nga mismo ang nananawagan na iboto si Paulo, pero kayang-kaya ng Kim Pao papalanunin si Paulo. So yes, tama po kayo dyan, Ginang Arlene Casis. Bakit ganun ba sila, no? Hindi po sila marunong sumunod sa request at pakiusap ni Chinita Princess. Talagang gusto po nilang ipanalo si Chinita Princess, mga kakimpaw. Kahit na nanalo po ito noong 2024 at nominado daw si Chinita Princess, still si Kim Chiu daw po yung ibaboto po nila. So tunay na matigas ang puso at talaga namang naninindigan po sila na si Kim Chiu talaga yung kanilang ibaboto. So hayaan na po natin sila, basta tayo ay tulong-tulong lagi kay Paula Avellino na maipanalo po sa labang ito, dahil ang labang ito, mga kakimpaw, ni Paulo ay laban po ni Chinita Princess din. Laban ito ng buong Kimpaw fans na dapat ay mapagtagumpayan at maipanalo po natin. Kahit na merong mga matitigas ang ulo dyan, still hayaan natin sila, dahil tayo pa rin Kimpaw fans ang magtutulong-tulong para po sa malaking labang ito, mga kakimpaw. Sobrang dami pong nag-aabang na bumagsak itong si Paulo diyan po sa botohan na yan, kasi ang dami pong nakaabang na mga fans club, mga love team na nangangarap po talagang maungutan si Paulo, pero hindi po talaga kaya. Malakas po talaga yung supporting powers ng mga Kimpaw. Kaya doon sa magbabagsak ng milyon-milyon daw, bahala po sila. Tingnan natin kung saan naabot yung milyones nila. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Arlene Casis. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to, at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa usapan po sa plaza na sobrang hinahangaan nga po nila ang mga Kimpaw fans sa pagtutulungan at pagkakaisa po nila sa botohan for Paulo. Ayon nga po dito sa nag-post, ito lang suggestion ko, focus kayo sa Seoul International Award, doon kayo kumastos ng todo. Pero kung madami naman kayong pera, edi for the go. Tapos may nag-comment dito na sobrang laki na nga ng gap sa SDA-PH, lakas ng Kimpaw fans, daming pera. Sumisilip ako lagi sa PH while voting for Kim Seon-ho na very close fight. Sobrang lakas talaga naman ni Kim and Paulo, 'di ba? Or ng Kim Pao pagdating po sa ganitong mga botohan. Sana puwersa po talaga sila. Partida, hindi pa nga po yung Kimers boto kay Paula Avellino o yung ibang Kimers Pero still, sobrang panalo talaga yung supporting powers ng mga Kimpaw fans. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin at pag-usapan ng tungkol dito sa ikakatuwa po ng lahat na revelation for Kim and Paulo. Ayon dito sa lumabas na write-ups, tahimik man sina Kim Chiu at Paula Avellino nitong mga nakarang araw, marami ang naniniwalang abala ang dalawa sa paghahanda para sa kanilang inaabangang seryeng Kopino, sa halip na madalas na magbahagi ng update sa social media. Tila nakatutok muna ang tambalan sa kanilang mga trabaho at paghanda para sa proyekto. Matatanda ang matagal ng hinihintay ng mga tagahanga ang susunod na teleserye ng Kim Pao. Matapos ang matagumpay nilang mga nakarang proyekto,
Kaya naman, nang mabalitaang sila ang magsasama sa Kupino, agad itong naging usap-usapan sa social media. Ayon sa ilang fans, kapansin-pansin ang pagiging low-key ni Kim at Paolo nitong mga nakarang linggo, ngunit para sa kanilang supporters, mas mahalaga na maayos at mapaghandaan ng dalawa ang kanilang bagong serye kaysa sa madalas na online appearances. Marami ang umaasa na magdadala ang Kupino ng panibagong kwento at mas mabigat na pagganap mula sa dalawa. Kilala sina Kim at Paolo sa kanilang natural na chemistry, kaya mataas ang inaasahan ng publiko sa kanilang muling pagtatambal. Samantalang patuloy pa ring nag-aabang ang mga tagahanga ng opisyal na update kaugnay ng serye, bawat balita at larawan na may kaugnayan sa proyekto ay agad na pinag-uusapan at ikinakagalak ng kanilang fandom. Habang nananatiling tahimik sina Kim at Paolo, naniniwala ang marami na may magandang dahilan sa likod nito. Para sa mga tagahanga, ang katahimikan ng Kim Pao ngayon ay maaaring senyales na mas pinagtutuunan nila ng pansin ang paghahanda para sa Kupino na inaasahang magiging isa sa mga pinakaabangang serye sa mga susunod na buwan. So kaya daw po pala nananahimik si Kim and Paolo Avellino. Ito po yung malaking pinaghahandaan po nila mga kakimpaw, na which is totoo nga naman po dahil abala po si Chinita Princess sa pag-aaral po ng Korean language. Ganon din po si Paolo Avellino. Nagpapakapuyat pa nga po yan mga kakimpaw eh. Dahil after po ng It's Showtime, rekta naman po siya mga kakimpaw dito po sa pagsasanay ng lengguwahe po ng Korean. So ibig sabihin nito ay magkasama po sila araw-araw ni Paolo Avellino, kasi dapat si Paolo Avellino din daw po ay matuto ng Korean language kasi nga po pupunta po sila sa South Korea. Samantalang sa mga nagtatanong naman po mga kakimpaw sa detalye po ng kasalan ni Kim and Paolo Avellino sa susunod po na taon, wala pa pong detalye bukod po doon sa nabasa po natin na post ng isang fan page kahapon mga kakimpaw, 'di ba? So wala pa pong exact date. Ayon lang doon na next year daw po ay mangyayari na po yung pinakaantay ng mga Kimpaw fans. So antayin na lang po natin na mangyari po ito mga kakimpaw. Ayaw na po nating pag-usapan pa ang tungkol dito hanggat hindi po ito nangyayari sana. Pero since marami po ang nagtatanong, wala pa pong kaliwanagan ang tungkol dyan. Basta ang mahalaga, nakita at nabasa po natin ang tungkol doon. So ibig sabihin na pag-uusapan na po yung tungkol po sa paglagay sa tahimik. Sa ngayon kasi, ang pinaprioritize po ni Kim and Paolo ay yung project po nila about sa Kupino, na kung saan talaga namang malaking project po ito ng taon dahil sa ibang bansa pa po ito isushoot mga kakimpaw. Kaya puspusan po talaga ang paghahanda ni Kim and Paolo sa kanilang napakalaking project na ipapalabas by November. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.